Hello, kumusta po kayong lahat? Ito na naman po ang inyong old buddy na si Nurse Caloy. It's reaction time po tayo tungkol dito sa nakaraang bagyong si Christine. At gusto ko pong magbigay ng disclaimer na ako po ay walang pinapanigang politicians or political party whatsoever. And this video is short lang po ito at isang parang mabuksan ng isip ng ating mga kababayan at lalong-lalo na yung mga bagong butante. Panuorin nyo po dahil ito po ay isang classic example ng mga politiko na inyong ibinoto. Meron po ako ipakitang clip tungkol nga po rito kay PBBM dito sa nangyaring bagyo. Ito po. Nandiyan pa rin ang ulan. And then there's that low pressure area as well that will follow. Okay, well, it is what it is. It is what it is. We just have to deal with it. Well, that's important. But again, the bottleneck here is yung level ng tubig. Hanggang bumaba, marami tayong hindi pinaning gawin. Well, kailangan lang ngayon. Kaya dahil wala tayong sistema, mag-aantay lang tayo. Kawawa naman ang tao. Wala naka-standby lang sila, walang trabaho, walang ano. Ayun po, magkokomento lang ako dun sa kanyang sinabi. Unang-una, sinabi niya na wala tayong sistema. Bakit? Yun ang tanong doon. Bilang head of the nation, ikaw dapat ang maglilid kung ano ang sistema, kung anong plano, kung anong dapat ang gagawin. Isa pa na hindi ko nagustuhan sa kanyang comment o komento, dahil daw sa baha, ay marami daw silang hindi pwedeng gawin. So, anong ibig sabihin nun? Mag-aantay yung mga taong nasalanta ng bagyo hanggang humupa yung baha? Samantalang, sa kanyang sinabi na meron na naman darating na low pressure area. In fact, just to give you an update, ang pangalan po ng darating na bagyo ay Leon. At nakapasok na nga po as of today sa Philippine Area of Responsibility. Andyan na po yung bagyo. Ngayon, pag bumuhos na naman ng malakas na ulan, paano na yan? Huhupa ba ang baha? So, ibig sabihin sa sinabi niya, wala na silang gagawin dahil sa baha. Marami rin silang gagawin na hindi nila magawa dahil nga sa baha. Yun po ang hindi nakakalungkot na marinig sa isang pinuno. Kaya kayo po, sa darating na eleksyon, mag-isip-isip po tayo. Ngayon, to continue, ang video nito ay sinabi nga na walang alam. Sabi nga ni BP Sara, hindi siya capable as a president dahil sa kanyang mga decision making. Ito po, papakita ko sa inyo ang isa na namang sinabi niya sa kanyang mga press conference. Laki pala ng damage dito sa Albay. Ang dami ng flood control na ginawa eh. And hopefully, within the next 2 years, masimulaan na itong project na ito. Ayan o. Nag-irian sur. Nakakatawa naman po. Sinabi niya, within 2 years, nasa 2024 po tayo. So, ibig sabihin sa 2026, niya uumpisa ng project na yan. 3 years na natitira sa kanya, 2028. Magkakaroon naman ng presidential election. Just to give you a history, noong 1973, si Ferdinand Marcos Sr., sinasabi ni BBM Jr., na may project na raw yan, yung Bicol River Basin na inumpisahan ng kanyang ama. Tandaan nyo, inumpisahan noong 1973. 13 years later, 1986, yun na yung tinapol down or sinibak si Sr. ni Cory Aquino dahil sa People's Power Revolt. So, ibig sabihin, sinasabi ni PBBM, natigil daw yung project
ng kanyang ama from 1973 to 1986. Imagine that, that's 13 years. Kaya raw, hindi natuloy, that's the key word, hindi natuloy. After 13 years, hindi natuloy dahil pumasok na si Cory Aquino. Ngayon, sinasabi niya, sa napanood yung video clip, sabi niya, 2 years from now, uumpisan nila yung Bicol River Basin. Yung 13 years, hindi natapos ng kanyang ama. Tapos, gagawin niya raw 2 years from now, so 2026 niya, umpisan yung project ng Bicol River Basin. Paano yan pag natalo na siya, natapos ng kanyang termino sa 2028? Di may bagong presidente na naman. Matitigil na naman yan. So ano nang mangyari ngayon sa Bicol? Umpisa ng project, matitigil. Siyempre, hanggang 2028 lang si PBBM. Ang project daw, umpisan niya sa 2026, 2 years from now. Matatapos ba yan bago sa umiskapo o matapos ang kanyang termino? So mangyayari po niyan mga kababayan. Sa 2028, after his term, may bagong presidente na may elect. Malamang sa malamang, hindi gagawin yan, hindi pagpapatuloy katulad nung nangyari kay Ferdinand Marcos Sr. noong 1986, pumasok si Cory Aquino, hindi na nagawa. O kung nagawa man, ay hindi tapos. Isa pang kwan dyan, sinasabi ni PBBM, gagawin niya raw ang project na to. Sa palagay niyo ba matutuloy yan? Kasi sa ngayon, dapat pag-isipan niya. Isawatan niya muna yung mga korupsyon. Lalong-lalo dyan sa Bicol, sa Albay na sinasabi niya, kawawa ang mga taga-Albay. Kasi may papakita ko sa inyo, ito dapat pagtuunan ng pansin ni PBBM. Ang proyektong dapat nagawa sa Albay ng isang kongresista ron, si Zaldico, ito po yung nagastos. Magmula noong 2022 hanggang 2024, bilyones po yan. Ayan yung sinasabi ni PBBM na marami naman flood control system dito, sabi niya sa Bicol. Saan napunta? Saan napunta yung pera? Yun dapat ang imbestigahan ng gobyerno ni PBBM kasi ang sinasabi niya, umpisahan niya yung project ng Bicol River Basin 2 years from now. So ibig sabihin walang pera. Saan napunta yung mga pondo ng Bicol, ng Albay, Camarines Sur? Yun ang dapat imbestigahan. Yun ang dapat imbestigahan ng TWAD Committee. Quadcom sa Kongreso. Yun po, pasensya na po, nauutan lang. Imbes kung ano-ano iniimbestigan nilang EJK o ano mga, ako wala akong pakialam dyan, pero dapat priority ay yung flood control system at yung mga pondo na ibinulsala ng mga politiko dyan sa Albay, Camarines Sur. Yan po dapat ang pagtuunan ng pansin ni PBBM. Ano sa palagay nyo? Yun lang po. Maraming salamat. Please subscribe na lang po and comment. Maraming salamat.